Bakit? Masama ba kausapin yung boyfriend ko? Teka, boyfriend mo? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oh, ano ngayon? Bakit parang gulat na gulat ka ata? Mag-usap nga tayo. Hinawakan ko yung braso niya pero nagpumiglas siya. Huwag mo nga akong hawakan. Pwede bang umalis ka na lang? Hindi ka pa nahihiya sa ginagawa mo? Ano na naman ba tong eksena mo, Gwen? Anong sinasabi mong boyfriend mo? Bro, narinig mo naman siguro sinabi niya, di ba? Umalis ka na kasi. Ang tibay mo ah. Sino ba para sabihin mo ako ng ganyan? Eh ikaw, sino ka ba? Wala kang karapatan basta yung girlfriend ko sa harap ko. Tama na yan. Umalis ka na bago pa kita tanggalin sa trabaho mo. Okay, fine. Sensya na sa istorbo, boss madam. Bawat hakbang ko palayo sa kanila, parang ang bigat sa pakiramdam. Ganito yung naramdaman ko nung naghiwalay kaming dalawa eh. Hindi ko akalain na maramdaman ko ulit yun at sa iisang tao na naman. Naniniwala ba ako na boyfriend niya yun? Gustong gusto nga siya lagi makita nun tapos sasabihin niyang boyfriend niya. Ano yun? Nag-uusap ba sila ng di ko alam? Kung ganun, siguro dapat ko na nilayuan si Sean. Baka kasama siya sa pantitrip sa akin nila Gwen. Kaya pala feeling close niya sa akin kasi may plano talaga sila. So una pa lang pala, may alam na siya. Hanep, wala ka talaga mapagkakatiwalaan sa paligid mo. Tapos na yung oras ng trabaho ko pero hindi na muna ako umuwi. Dumiretso ako sa bahay na binigay sa akin ni Dad at doon ako nagpalipas ng oras. Tahimik dito at makakapag-isip ako ng maayos. Idagdag mo pa yung view na mula dito sa terrace. Kitang-kita mo yung mga building mula dito. At habang tulala ako, nagpa-flashback yung utak ko sa nangyari kanina. Yung sinabi ni Gwen na boyfriend niya si Sean. Hindi ko alam pero ang sakit sa akin. Hindi ko naman dapat maramdaman to kasi wala naman kasi sa plano ko yun. Ang plano ko kasi siya yung masaktan. Pero putya, nervous uno ako dun ah. Hanip na tadaan na to. Kung kailan gusto mo nang seryosohin, tsaka ka naman gagawin. Di ko alam kung trip lang ako ng mundo o sadyang tanga lang talaga ako eh. Di ko talaga magets kinikilos si Gwen. Hindi mo mabasa kung totoong may naramdaman pa siya sa akin o wala eh. Pero kasi palaisipan pa din sa akin nung nalasing siya. Itong nakaraan lang. Sabi ni Olivia may naramdaman pa din sa akin si Gwen. Pero ano tong nalaman ko na sila na agad ni Sean? Nakakainis talaga yung lalaking yun. Hindi sila bagay ni Gwen. Mukha siyang tuko. Pero syempre, susuko na lang ba ako? Papayag ba ako na malamang anong taong yun? Girl, sure ka ba sa ginagawa mo? Ha? Sure saan? Yung plano mo? Bakit? Wala na akong ibang paraan kundi yun lang. Ang dami-daming lalaki dyan, bakit nung Sean pa? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan eh. Sino ba gusto mo? Si Raul. Tingin mo ba maniniwala yung pag si Raul yung naging boyfriend ko? Mas malambot pa sa malambot yun kung gumalaw eh. Ay, nahiya ka sa pinagagawa mo nung lasing ka, no? Kaya mo ginawa yun. Bakit? Ikaw ba? Anong gagawin mo pag nalaman mong nag-jack message ka sa ex-boyfriend mo? For sure yun lang din yung gagawin mong paraan. Hindi no. Di haharapin ko siya at itatanggi ko. Hindi ka mahihiya? Mahihiya. Pero syempre, mahal ko yung tao eh. Di at least nasabi ko na. Kalokohan. Bakit ikaw? Hindi mo naman masasabi yun sa kanya kung hindi mo talaga siya mahal, tama ba? Let's take a break. Let's go. Uy, bakit hindi yung masagot? Kasi totoo. Habang palabas kami ng office, bigla naman nag-ring yung phone ko at nakita ko na si Sir Crimson yung tumatawag.
Si Sir Crimson nga pala yung may-ari ng building na to. At siya yung boss namin. Good afternoon, sir. Good afternoon. Gusto ko lang sabihin na promote mo si Tristan. Sino pong Tristan? Marami po kasing Tristan dito, sir. Santiago, i-promote mo siya bilang personal assistant mo, Miss Gwen. But sir, di ba po may naka-assign na po dun? I know. Since magiging busy tayo this month at alam ko na hindi sapat ang isang assistant, for sure mas matutulungan ka ni Tristan. Sige po, sir. Inform ko na lang po siya later. Okay, thank you. No problem, sir. Nakakapagtaka. Ano kayang dahilan ni Sir ba't kaya niya ipopromote si Tristan? Puro kalokohan nga lang pinagagawa nun eh. Pero may magagawa pa ba ako? Di naman ako pwedeng tumanggi. Boss namin yun eh. Agrabyado ka na naman, te. Paano? Mapopromote si Tristan? Wait. For real? Totoo ba? Gulat ka din, no? Hindi ko nga makita dahilan kung bakit eh. Ang mas malala pa, na-promote siya bilang personal assistant ko. Siyempre si Sir Crimson na yun. Makakatanggi ba ba ako? For sure may malalim na dahilan kung bakit niya ginawa yun. OMG! Mukhang magiging exciting yun ah. Natuwa ka pa. Ayaw ko nga makita yung pagmumukha nun. Wala ka na magagawa, te. Araw-araw mo siya makikita at makakasama. So, ano pang ginagawa mo? Ba't di mo pa sabihin sa kanya? Pwede bang ikaw na lang magsabi sa kanya? Okay, Ma'am Gwen. Makakaasa ka. Papuntahin mo siya sa office para makapag-start na kami. Makapag-start saan? Sa trabaho. Ano pa ba? Inawin mo kasi. Habang nag-check ako ng file, biglang bumukas yung pinto at si Tristan yung bumungad sa akin. Binalita saan ng assistant mo yung tungkol sa promotion? Totoo ba yun? Papupuntahin ka ba niya dito kung hindi? Ano yung mga gagawin ko? Pagtimpla mo ko ng kape. Hindi siya nagsalita tapos bigla siyang lumabas ng office. Galit ba siya? Nilapag niya sa table yung coffee na pinagawa ko. Tinikman ko yun at kuha niya pa din yung timpla na gusto ko. Itong papeles, pakiprint. At walang sabi-sabi. Ginawa niya agad ng hindi nagre-reklamo. Nilapag niya sa table yung mga nakaprint na papeles. Nakakapanibago na hindi siya nagre-reklamo. Sa bagay, malaking karangalan na din na na-promote siya bilang assistant ko. Magre-reklamo pa ba siya? Actually, wala akong ginawa kundi utusan siya sa mga bagay na wala namang connect sa posisyon niya. Pero kahit na ganun, wala akong narinig na reklamo sa kanya. Nakakainis nga eh. Paano sobrang tahimik niya? Di ko ma-feel na may kasama ako dito sa office. Bilang lang ata sa kamay yung word na lumalabas sa bibig niya eh. Kung hindi mo pa tatanungin, hindi talaga siya magsasalita. Kakainis. You can leave na. Tapos sa trabaho mo. Gumiti lang siya sa akin at umalis siya. Yun na yun? Wala man lang siyang sasabihin? Hindi niya din ba ako aantayin? Ay, nakakainis talaga. Hinayaan ko na lang siya makaalis. Nagantay muna ako ng 5 minutes bago din ako lumabas ng office. Pagbaba ko ng lobby, nagtuka ako kasi akala ko ba uuwi na siya. Nakatalikod siya sa akin at mukhang may inaantay siya. Maya-maya bumukas ng elevator sa likuran ko kaya napalingon siya. Bigla siyang gumiti nung nakita niya ako. Teka, ginitian niya ako? Emily, ikaw na pala yan. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.